No Limit Tangere, Chapter 8, Mga Alaala. Recap from Chapter 7. Kilig mode tayo saglit. Nakita natin sina Maria Clara at Ibarra sa azotea ng bahay ni Kapitan Tiago. Doon, nagkamustahan, reminiscing, at syempre, may pa-sweet moments na parang teleserye. Pero kahit romantic, hindi nawala yung undertone ng lungkot. Dahil si Ibarra, may bigat pa rin sa dibdib tungkol sa sinapit ng ama niya. Ngayon sa Chapter 8, magta-time travel tayo. Pero sa isip lang. Tara, pasukin natin ang mga alaala ni Ibarra habang naglalakbay siya sa Maynila. Paglalakbay at mga alaala sa Maynila. Habang nakasakay si Ibarra sa kanyang karwahe, dumaan sila sa pinaka-busy na parte ng Maynila. Kung noong gabi, sad boy si Ibarra sa vibe ng Maynila. Ngayon, broad daylight, ibang energy naman. Lively, makulay, at chaotic in a fun way. Makikita sa paligid ang samut-saring eksena, mga Kastila, mga Inchik na nagtitinda, at mga kababayan natin, all in their respective traditional attires. Mga nagtitinda ng prutas at kakanin, mga mamimili at tagalako, mga kargador na halos hubad na. Kalesa, karumata, at syempre, mga kalabaw na parang chill lang sa paghila ng mabibigat na kargamento. Pero kahit ganito ka-busy, nagising ang mga lumang alaala ni Ibarra. Biglang naalala niya noong 11 taong gulang siya. Tumatak sa isip niya yung mga tagpo sa lansangan, lalo na yung mga preso. Trivia. Ang karumata ay isang two-wheeled kalesa that usually seats 1 to 2 passengers only at pang short distance ride lang. Ang karetela naman ay isang two-wheeled kalesa din, pero mas marami ang masasakay at pang mahaba-habang biyahe. Teka, ano naman ang karwahe? Ang karwahe is also a horse-drawn carriage o kalesa, pero 4 ang gulong. Samantala, ang Victoria ay 4-wheeled horse-drawn carriage din, pero walang bubong at sosyal ang itsura. Bakit ko nabanggit? Dahil gulong-gulo din ako kung ano ang differences ng mga yan dati. Well, now you know too. You're welcome. Madilim na alaala. Mga bilanggong pinapahirapan. Dumaan ang karwahe sa mga kalye na hindi pa sementado. Puro alikabok kapag maaraw, putik, at baha kapag umulan. Classic Manila problems as they say. Kahit ngayon naman, ganun pa din. Dito rin niya naalala ang mga bilanggong nagtatrabaho sa daan. Nakakadena, kalbo ang ulo, suot ang kamisa at pantalong hanggang tuhod ang haba, may mga bakal sa binti, at tila pagod na pagod habang naglalakad sa ilalim ng matinding araw. Dala-dalawa kung maglakad, may kasama pang tagahataw na kadalasan, kapwa preso din na piniling maging tagapalo. Dark memory ito para kay Ibarra. Isa sa mga pinaka hindi niya makalimutang eksena noong bata siya ay yung isang patay na preso na nakahandusay sa tabi ng kariton. Mainit noon, tirik ang araw, pero walang pumapansin o nagmalasakit sa katawan ng kawawang iyon. Deadma ang lahat. Sa sobrang dalas ng mga pangyayaring tulad nito, tila ay namanhid na ang mga tao. Ang mindset pa nga ng mga kababayan natin noon ay, today it's you, tomorrow, it will be I. How sad, no? Parang tanggap na nila ang misfortune nila under the Spanish rule. They have lost all hope. Quiz tip! Tandaan itong eksena ng mga preso. Sinisimbolo nito ang kawalan ng hustisya at kalupitan sa panahon ng kolonyal na Pilipinas. Madalas, lumalabas ito sa exam. Mga landmark ng Maynila noon. Habang binabaybay nila Ibarra ang Sabana Drive, na mas kilala ngayon na Loton Plaza o Liwasang Bonifacio, makikita sa kaliwa ang Aroseros Cigar Factory. Ibarra can't help but smile to himself as he remembers how the nauseous smell of tobacco would spread through the air every 5 o'clock in the afternoon and would make his younger self feel sick. Napadaan din sila sa Puente de Barcas o Tulay, nagawa sa mga pinagdugtong-dugtong na bangka
na dati mahalaga pero sinira rin ng panahon. Napatingin siya sa eskolta, dati niyang paboritong lugar, pero tila kumupas ang dating ganda. Nakita niya rin ang bagong Bridge of Spain at Isla de Romero ng Quiapo. Naalala niya ang mga panahon noong bata pa siya, sumasakay ng bangka papunta sa mga paliguan sa uli-uli, malapit sa Pasig River. Trivia: ang Bridge of Spain ay dating located noon malapit kung saan nakatayo ang Jones Bridge ngayon. It was one of the oldest bridges sa Philippines, built in 1630, pero nasira ito noong 1914 dahil sa baha. Pagkikita sa daan. Habang nasa kalsada, nakasalubong niya si Kapitan Tinong kasama ang pamilya nito. Nakangiti, bumati sila kay Ibarra. May nakita rin siyang Victoria o isang uri ng high-end carriage na may 4 na gulong. Sakay ang kamukha ni Padre Damaso. Seryoso at nakasimangot, pero mabilis lang itong lumampas. Paggunita sa Europa at Pilipinas. Sa bawat nadaanan, hindi maiwasang ikumpara ni Ibarra ang Pilipinas sa Europa. Ang Botanical Garden sa Maynila, para sa kanya, parang malungkot kumpara sa mga hardin sa Europa na bukas para sa lahat. Ang Manila, parang isang dalagang may sakit, pilit binabalot sa makalumang kasuotan ng kanyang lola. Lumingon siya sa dagat. Sa kabila ng karagatan, naroon ang Europa. Wika niya sa sarili. Sa kabila ng lahat, malinaw sa kanya. Unahin ko ang Pilipinas, ang anak ng Espanya. Kahit anong mangyari, hindi nito tinatanggal ang dangal ng aking bayan. Bagumbayan at alaala ng Gurong Pari. Nang madaanan nila ang Bagumbayan, naalala niya ang isang mahalagang tao. Ang pari na nagturo sa kanya ng tamang prinsipyo, kabutihan at katarungan. Huling bilin nito sa kanya, "Anak, ang kaalaman ay mana ng sangkatauhan, pero ang matatapang lang ang tunay na nakikinabang dito. Alagaan mo ito at palawakin para sa susunod na henerasyon." Namatay ang pari na iyon sa Bagumbayan. Malaking bahagi siya sa pagkatao ni Ibarra. Trivia: ang Bagumbayan ay tinatawag ngayong Rizal Park or Luneta Park. Dito naganap ang execution ng mga political prisoners dati through garrote or firing squad. A fate that our author himself would not be able to escape in the morning of December 30th, 1896. Patuloy ang biyahe. Tuloy ang biyahe ni Ibarra. Nakita niya ang ermita, punong-puno ng bagong tayong bahay. Malate at mga bahay kubo sa tabi ng mga puno. Mga karumata at kariton, may mga nakasakay na magsasaka. Mga kalabaw, mga baka, mga kabayong malaya sa bukirin. Quiz tip: tandaan sa exam, ang Chapter 8 ay tumatalakay sa social realities ng Maynila noong panahon ng Kastila, lalo na ang treatment sa mga bilanggo at ang korupsyon sa sistema. Classic na symbolism ito ng social cancer na gustong ipakita ni Rizal. Reflection and themes ng Chapter 8. Sa kabanatang ito, pinapakita ni Rizal ang irony ng lipunan. Habang ang iba ay masaya sa negosyo at makukulay na kalye, may mga taong nakakadena, binubugbog, at namamatay sa tabi-tabi. Para sa mga estudyante, madaling i-relate ito sa present day. Hanggang ngayon, daming ganitong eksena, di ba? Kaya mahalaga na alalahanin, hindi lang bilang parte ng kwento, kundi bilang paalala na may dapat baguhin. Okay, let's have a short review. Ano ang naging reaksyon ni Ibarra sa Maynila sa umaga? Napangiti siya sa saya ng paligid. Ano ang suot ng mga bilanggong nag-aayos ng kalsada? Kamisa at pantalong hanggang tuhod, may kadena. Ano ang simbolismo ng mga preso sa kabanatang ito?
katiwalian, at kahirapan sa lipunan. Ayan, tapos na ang chapter 8. Medyo short pero ang lalim ng mensahe, di ba? Abangan nyo sa susunod na episode. Babalik tayo sa San Diego at i-explore naman natin ang mga kaganapan sa bayan. Kung natulungan ka ng video na to, like mo na yan, subscribe, at comment ka rin. Anong pinakanatatandaan mo sa chapter 8? Kita-kits sa susunod na kabanata.